Shabbat Shalom sa mga kapatiran na nag-observe ng pamamahinga sa araw nito. And of course, sa Assembly of Yahuwah Philippines uh, who have a different day. Shalom po sa mga kapatiran. At kayong mga manonood din po sa Republish, Shalom or Shabbat Shalom sa mga manonood sa Republish. Andito tayo ngayon sa ating lingguhang pag-aaral, mga kapatid. Nasa topic tayo ngayon, the greatest commandment. So, ano ba ang greatest commandment? Diba? Napakaraming commandment po. Kung bibilangin po natin ang lumang tipan, more or less mga 600 plus po. Wow, napakarami. 600 plus po yung mga commandments nakalagay doon. And of course, ano yung specific na commandments na binigay ng Ama? There are only specific talaga is 10. Okay? 10 po yung specific command ng ating Ama. Ngunit sa nabanggit na ni Brother Marco kanina, ang Judaism, kumbaga, meron po silang mga nadagdag doon sa mga utos o mga kautusan. At kaya dahil dyan, naging pabigat nga po sa lahat. So ngayon, pag-usapan natin sa lahat ng mga commandments na nabigay, zoom in po tayo doon sa 10. Ito po yung nakafocus tayo ngayon mga kapatid. Sa 10, specifically po sa 10 utos. Okay? Saan po dito yung pinaka-greatest? Okay? Sa 10 utos, I'd like to follow up further. Saan dito yung ating nasunod? Narinig ko po yung isang speaker. Sabi siya, sa Pilipinas daw po, libo-libo po ang mga batas. At ang mga Pilipino, talagang sumusunod sa batas. Bakit po sinusunod ng mga Pilipino ang batas? Meron po kayong idea kung bakit? Ano mangyari doon sa hindi sumusunod ng batas dito sa Pilipinas? Diba po? Penalty. Oo. Opo. Tindi ng penalty. Kung tingnan mo lang yung mga taxes, no, yung law ng mga taxes, laws related to taxes sa lupa and so on and so forth, sa negosyo, di ba? Mahigpit yung mga mayors na nag-implement doon sa mga taxes na yun kasi nga doon nagmula yung kanila ding mga pangsweldo sa mga tauhan sa gobyerno, di ba? Talagang impose nila yung anong nasa batas kasi kung nalabag mo yung batas na yon, impose talaga yon kasi it means pera po ang ibig sabihin noon. So on the part naman tayo ng mga citizens, talagang wake up tayo dyan kapag may kaso dahil nalabag natin ang batas. Like, wake up tayo kasi yung consequence nga mabigat. So kung sinusunod natin yung batas ng Pilipinas, dahil takot tayo sa may mga kaso na iparatang against sa atin, what about yung mga utos ng ating Ama? Kapatid, gaano tayo ka-serious po na nag-obey dito sa utos ng ating Ama? Okay, ngayon, ang 10, we are zooming on sa 10. Saan dito sa 10 ang pinaka-greatest? Yun po ang ating tutukan sa ating discussion today. At kanina, napatunog na po natin ang tambulig. So ngayon, nandito na tayo sa pagparangal sa ating Ama. Basahin ko po Tahalyam, also known Psalm 97 verse 10. Kayong nagmamahal, okay, ni Yahuwah, kamuhian ninyo ang kasamaan. Ang kaluluwa ng kanyang mga banal ay kanyang iniingatan. Kanyang sinasagip sila sa kamay ng makasalanan. So ito mga kapatid yung napakagandang sabi dito ng psalmist. Kayong nagmamahal ni Yahuwah. Okay? Tayo bang lahat dito ngayon masasabi natin opo Brother Dan, ako po'y nagmamahal
ni kay Yahuwah. Okay? Ano sinasabi niya dito? Kamuhian ninyo ang kasamaan. So, ibig sabihin mga kapatid, kung tayo ay nagmamahal sa ating Ama, mga kapatid, kailangan pala kamuhian natin ang kasamaan. Bakit mahalaga ito? Na kamuhian natin ang kasamaan. Bakit mahalaga po yan? Kasi po mga kapatid, nakasabi dyan, ang kaluluwa ng kanyang mga banal, sabi niya, ay kanyang iniingatan. Pangalawa, kanyang sinasagip sa kamay ng mga makasalanan. So mga kapatid, dito malinaw ang ating instruction po ng psalmist na kailangan talagang uh, magkaroon tayo po mga kapatid ng ganoon na pagmamahal sa ating Ama. At we need to hate evil. Yun ang ibig sabihin ng word na kamuhian. Hate evil. Mahalin ang ating Ama, kamuhian natin ang kasamaan, kasi nga po may dalawang bagay ang kanyang gagawin. Iingatan tayo niya, sinasagip tayo niya mula sa kamay ng mga masasamang tao, mga kapatid. So, that being said, ito na nga, mga kapatid, ang ating Ama, Yaha-u-ha. Or another way of saying it, Yad-he-u-ha-he, mga kapatid. Or basahin po natin yan as Yahuwah. Yahuwah po ang ating Ama na dapat nating mahalin at kamuhian ng masama kasi siya po ang ating Ama na nag-iingat sa atin at sinasagip tayo ng ating Ama. Yada Yahuwah po. Ayan ang ating Ama. Nakasulat din po ang kanyang mga titik sa kanyang pangalan na nakasulat din po sa mga titik ng mga scriptural character na yan. Abraham, Sarah, Alyao, Sakya, Nakamiya, mga kapatid, yan po, nandyan ang mga pangalan po ng mga scriptural character. So wala tayong duda mga kapatid, Matat Yao nandyan po. So yan ang ating Ama na pinupuri dito lagi, sinasamba at inaawitan. Yao siya naman po, basahin natin dito sa pangunang patar or kapa sa ibang pagkasabi, Peter, chapter 4, verse 6. Sinabi dito, sapagkat ito ang dahilan kung bakit ang ebanghelyo ay ipinangaral maging sa mga patay, upang bagaman sila'y nahatulan sa laman na gaya ng mga tao, ay mabubuhay sila sa espiritu tulad ng alua. Mga kapatid, itong verse na ito ay very controversial nga, mga kapatid. But it is also supported in 1 Peter chapter 3 verse 19. Isaiah, Yeshayahu 49 verse 9 and Yeshayahu 42 verse 7. But wala tayong panahon na ipaliwanag yan. But sabihin lang natin na maraming mga nag-aaral na hindi sila sang-ayon po sa anong sinabi ni Kapa o Patar dito, mga kapatid. Kasi sinasabi ng karamihan na para bang binibigyan ng second chance po yung namatay na. Kasi kung namatay na siya, wala na po siyang another chance. Kung hindi siya nag-repent, tapos namatay siya, wala na po siyang second chance. Yun ang sinasabi po ng karamihan, which is also, you can also read many scriptures. So, para bang naiiba or naging isolated po si Patar dito sa sinabi niya, chapter 4 verse 6 at 1 Peter chapter 3 verse 19 po. Para bang na-isolate siya dito na siya yung naiiba sa iba. So, isa ito mga kapatid sa dahilan kung medyo na-late ako kanina kasi marami akong tiningnan mga kapatid na mga references. Kung meron ba tayong mga references to support this. So, ayan, sabihin ko lang mga kapatid na this is something na difficult to tackle with. But yan po mga kapatid ang katotohanan na kung ano man po ang katotohanan dito, kung ito ba ay totoo o hindi, mga kapatid, gusto ko lang i-highlight na iyaw siya po
ang nakakalam at ang Ama po ang nakakalam. But that being said, ang awa ng ating Ama ay talagang nandyan po, mga kapatid. Ang kanyang lubusang pagmamahal po ng ating Ama ay nandyan po. At pinakita po ito through Yahushua, mga kapatid, through Yahushua. So, dahil dyan, purihin natin si Yahushua, mga kapatid. Ito yung kanyang pangalan, Yahu Shan Ayan. Shan Ayan, mga kapatid, yan po ay siya na nagmula sa word Yasha, na ang ibig sabihin saves and delivers, mga kapatid. So, when we declare Yahushua, we are declaring Yahuwah saves, Yahuwah delivers. So, ayan mga kapatid, ang kahulugan sa pangalan ni Yahushua, nabanggit din po sa Matthew 1:21 po. Okay, Yahuwah ang Ama, Yahushua ang anak. At yan mga kapatid, ang ating laging pinupuri, sinasamba at sinusunod dito sa Assembly of Yahuwah Philippines. So konting review lang po sa ating napag-usapan para magkakaroon po tayo ng connection. Ito na po yung mga napag-usapan sa nakaraang mga discussion po natin. Naka-zoom in po tayo dito sa beginning events of Passion Week. Diyan na po tayo. We're done with Messiah entering Jerusalem. The wedding banquet, we're done with that po. Paying tribute taxes to Caesar. Yung nakaraang linggo, pinag-usapan natin itong marriage in the resurrection. At ano po yung naalala nyo doon mga kapatid? No? Nagkaroon ng debate doon. Okay? As to ano ba? Totoo bang mayroong resurrection? At kung mayroong resurrection, then sino po? Meron bang marriage na mangyari doon? So, ayun mga kapatid, no? Napag-usapan na po natin yan. Now, ngayon, zoom in tayo dito sa next na topic, which is mga talata 34 hanggang 40 ng Matatiao 22 po, which is really the greatest commandment. So, ito na po yung another testing naman po ito kay Yahushua. In fact, ito na yung fourth and the final testing po na binigay nila po kay Yahushua. So, ayan, titingnan natin sa susunod na linggo, Ban of Daud or Son of Daud and Sovereign of Daud. Yan ang ating last na tutukan. 41 po hanggang 46 sa susunod na linggo. So, zoom in tayo ngayon dito sa the greatest commandments. Mga ilang talata lang po mga kapatid ang ating titingnan sa umagang ito. Kunting kaalaman lang po patungkol sa structure and literary form. The fourth and the final confrontation test of Yahushua by the leaders. So, pang-apat na ito, hindi pa rin sila nagbigay ha. Hindi pa rin sila nag-give up. Continuation pa rin, no? Meron naman silang another na pagsubok binigay kay Yahushua. Matthew here continues the conflict setting. The opposition develops further. Okay mga kapatid, so akala natin matapos na, but hindi pa. Another conflict na nangyari mga kapatid between Yahushua and the Pharisee na po. Kasi tapos na po yung rather scribe, okay? Yahushua, yes, Pharisee nga mga kapatid. So, tapos na kasi yung sa Sadducees, so ngayon bumalik naman tayo sa Pharisees mga kapatid. So, there are two parts of the story, the question of the Pharisees, yan ang una. Then Yahushua's twofold answer, 37 to 40 po. Now, this passage lies the heart of spiritual ethics. That is, defining one's relationship with Alua, that is the vertical relationship po, and relationship with others, that is the horizontal po. So, ito po yung pinakapuso po ng ethics, kumbaga, kung ano dapat yung ating gagawin. So, merong vertical at meron pong horizontal. Yan ang ating titingnan as we continue po. So, meron tayong kunting outline. Una is the question to test Yahushua. 34 to 36 po. Ang nangyari sa Sadducees sa dating discussion natin, silence po. Naging silent na ang Sadducees kasi nga hindi nila natalo si Yahushua. Okay? Yan ang verse 34. So ngayon,
nagtipon-tipon naman itong mga Pharisee at nag-usap-usap sila. At ayun, gumawa sila ng panibagong attack. At ito yung kanilang attack, no? The question on the greatest commandment, 35 to 36. And then pangalawang punto po, Yahushua response. So 37 to 40 po. Total love for aluwa, mga kapatid. Ang unang sagot ni Yahushua. Pangalawa, love for one's neighbor. Okay? Yan po ang pangalawang sagot ni Yahushua. And of course, ang panghuli ay yung conclusion po. Summarizes the law and the prophets. Okay, so batay dyan sa ating kunting outline, meron na tayong kunting idea po kung ano yung pag-usapan natin as we continue. So, I'd like to ask po kung sino yung nais na pwede pong mag-volunteer upang basahin po ang ating pong passage. Ito ba ay nakita? Kindly unmute po and then kindly volunteer and read for us ilang mga talata. Ako po, Brother Dan. Go ahead, Sister Jeanette. Salamat po. Ngunit nang marinig ng mga Fariseyo na napatahimik ni Yahushua mga Saduseyo, ay nagtipon sila, at isa sa kanila na tagapagtanggol ng kautusan ay nagtanong sa kanya upang siya ay subukin. Guro, alin ba ang dakilang utos sa kautusan? At sinabi sa kanya, ibigin mo si Yahuwah mong aluwa ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo. Ito ang dakila at unang utos. Sorry po. Nasaan na tayo? Okay, sorry po. Okay. Okay po. Ito ang dakila at unang utos. At ang pangalawa ay katulad nito, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito, nakasalig ang buong kautusan at ang mga propeta. Okay. Salamat po, mga kapatid, sa pagkabasa ni Sister Jeanette, mga kapatid, batay doon sa ilang mga talata. So, at this time, tuloy po tayo sa ating mga pagpapaliwanag. Batay sa konting kaalaman kanina, background, outline, at batay din po sa ating nabasa na. So, let's continue po with our pagpapaliwanag o discussion po dito sa ating naumpisahan na kanina. So, let's proceed. Una dito sa tanong. Okay. Silence of the Sadducees. Talagang matindi yung discussion between Yahushua and the Sadducees sa nakaraan na linggo, mga kapatid. Naging tahimik na ngayon ang Sadducees. Siguro iniisip ng Sadducees, wala tayong mapupuna dito. Talagang magaling ito. Okay? Sa nabasa ni Sister Jeanette, ngunit nang marinig ng mga Pariseo na napatahimik ni Yahushua, ang mga Saduseo ay nagtipon sila. Okay? So, mga kapatid, kung tingnan mo ba, hindi pa rin sila mapakali, no? Itong mga Pariseo ba, no? They're not contented. Kulang pa. Dagdagan pa natin ng isa. Alright? So, ayun mga kapatid, ang sinulat dito ni Matthew. So, i-compare po natin kung ano yung nakasabi dyan. I-compare po natin sa nakasabi ni Mark. At kayo po yung mag-compare po. Anong kaibahan? Kung kay Matthew, ito yung opening niya ni Matthew, ito na po ang kay Mark. Lumapit ang isa sa mga eskriba at narinig niya ang kanilang pagtatalo. At palibhasay nalalamang mabuti ang pagkasagot niya sa kanila. Ay tinanong siya, alin ang pangunahing utos sa lahat? Ito po yung version po ni Marco or Mark, mga kapatid. Ito po ang kay Matatyao. Ano pong kaibahan? Any comment po?
Kay Matthew, ito po ang kanyang opening. Kang Mark po, ito po ang kanyang opening. So ano po ang kaibahan? Any comment po? Any ideas? Detalye po kay ano, Brother Dan, kay Yes. Mark. Mas detalye ang kang Mark kasi lengthy, wordy. Ngunit kay Matthew, shorter. Very good observation, Sister Lilieta. Anybody else? Ano pang ibang kaibahan? What is not found in Mark? Okay. And what is not found in Matthew? Compare with the two. Ano po? What else? Kay Matthew kasi is direct, while kay Mark is more of parang detailed na pati pagkukwentuhan, pinapakita, parang it's more of a story. Mas lalo niya ina-elaborate yung story. Okay. Very good observation. Kwentuhan ang kay Mark, but ang kang Matthew direct. Okay. Elaboration ang kay Mark, but kay Matthew, a very few words. Napansin niyo mga kapatid, nabanggit dito yung pariseo. Pero dito, wala. Okay? Scribe, although of course, no, scribe, okay? Related din po yan sa group ng mga pariseo, ang scribe, okay? But Pharisee as a whole, mga kapatid, yung Pharisee as a word, kumbaga, hindi nabanggit dito kay Mark. Okay? But dito kay Matthew, kita natin na highlight ni Matthew po ang Phariseo. Okay? So, ayan. May purpose po si Matthew kung bakit yan mga kapatid. So Mark only mentioned one scribe. Okay? While Matthew continues the centrality of Pharisees, okay, these hostile debates. So sa nakaraan nga, ating napansin na po yun na talaga napaka-hostile po ang mga Pariseo. Chapter 21 verse 45 po, napag-usapan na natin yan. 22 verse 15. Hostile nga ang mga Pariseo. Hindi sila mag-give up. They have one more blow. Mga kapatid. So yun ang focus po ni Matthew, mga kapatid. But ang kay Mark, ang nabanggit lang dito kay Mark ay isa sa mga eskriba lang po. Okay? But kay Matthew, talagang nakafocus siya dito sa mga pariseo, mga kapatid. So, kita natin yung kanilang kaibahan sa pagkasulat. Okay? Now, with the previous debate between Yahushua and the Sadducees on marriage after resurrection, do you think the Pharisees were happy or they're not happy? Diba? Napag-usapan natin po, anong paniniwala ng mga Sadduseo? There is no resurrection. Opo. Po. Ang mga Pariseo, There's no resurrection. Opo, ang mga Sadduseo, mga kapatid, naniwala sila na walang resurrection. Ngunit ang mga Pariseo, naniniwala po sila na may resurrection. So, yung debate sa nakaraan is between Yahushua and the Sadduseo on the issue on resurrection, which is na-affirm ni Yahushua na may resurrection. Okay? And corrected the wrong understanding na may memories pa after the resurrection. So yun po, naging tahimik na ang Sadduseo. Now ngayon, having mentioned na ang Pariseo ay naniwala man sila na may resurrection. O ano sa palagay mo? Happy ba ang mga Pariseo dito? Kung sabihin natin na happy sila, o bakit pa sila nagtipon-tipon? O, di ba? So, malinaw mga kapatid na they're not happy.
kahit na si Yahusha ay na-affirm na ang paniwala ng mga Pariseo na mayroong resurrection. Pero tingnan mo yung kind of heart meron itong mga tao nito. Kita niyo mga kapatid? Look at what kind of heart the Pharisees have. Wala silang grateful heart, mga kapatid. Wala silang masayang puso. Anong nakasabi, mga kapatid, ng Proverbs? Totoo ba yung sinabi na laughter is the best medicine? Or a merry heart is health to the bones? O, diba? Pwedeng i-search ni Sister Bessie ito. Yung merry heart, paki-search mo, sister. Parang nasa Proverbs po yun. No? Wala sa ating outline. Nasa Proverbs po yun, merry heart. Okay, sabi ng iba kasi, laughter daw is the medicine. Pero hindi maganda yung word na laughter is a medicine. Kasi ang nakasulat sa scripture is merry heart. Parang nasa Proverbs po yun. Hindi ko lang na-ready dito. So mga kapatid, yan, no? Kung tingnan mo yung... 17. Okay po. Proverbs, ano po? 17? 17:22. 17:22. Okay, salamat Sister Lilieta. Proverbs, Masalyam, 17:22. Oh, a rejoicing heart causes good healing, but a stricken spirit dries the bones. So, a rejoicing heart, yung ibang translation, a merry heart, is really healing, mga kapatid, di ba? Causes good healing. Wow, napakaganda, no? So, how joyful ang heart mo, mga kapatid, sa umagang ito? O paggising mo sa umaga, bakit ba laging bad mood? Ano ba yung naging dahilan? Bakit bad mood? Okay? So dapat, mga kapatid, marunong tayong maghanap ng kasayahan. Hindi katulad ng mga Pariseo nito. Dapat natuwa sila kasi wow, na-affirm ng rabbi yung ating katuruan about resurrection. Wala, mga kapatid, wala silang merry heart. Wala po silang rejoicing heart. Very negative po ang kanilang heart. Sige, hanap pa tayo ng ibang pagkakataon na ma-blow natin ang strike sa kanya. We can have one more strike sa kanya. Okay? So, ayan mga kapatid, no? Look at that and learn from the kind of heart meron po ang mga Pariseo. Okay? So, itong ginawa nila sa verse 1 na they gathered. Okay? At nagtipon-tipon sila. A fulfillment po ito ng Tahaliam chapter 2 verse 2, wherein the rulers gathered against the master, the sovereign. Nakasabi po ito ng Psalm 2 verse 2 po. Okay? It is mentioned here. And it is fulfilled here, mga kapatid. When the Pharisees gathered together, it is fulfilled here. So, ayan mga kapatid, na-fulfill na po yan. So, letter B, the question regarding the greatest commandments. So, itong tanong, verse 35, at isa sa kanila na na tagapagtanggol ng kautusan ay nagtanong sa kanya upang siya'y subukin. So, again, nandito naman yung word na to test Yahusha. Okay? Hindi pa sila tapos. Guro, alin ba ang dakilang utos sa kautusan? Okay, yan po ang kanilang tanong. So it was not designed to know the truth, mga kapatid. Yung paglapit ng isa upang ipagtanggol ang kautusan, wala po siyang puso na nais niyang alamin kung ano yung katotohanan. Mga kapatid, di ba, ito rin po ang ginawa ni Satan kay Yahusha, chapter 4, verse 1. Lumapit si Satan kay Yahusha doon sa mountain upang subukin si Yahusha, upang i-test si Yahusha. So mga kapatid, ganun din po yung kind of heart meron itong mga Pariseo. Okay? Wala silang puso na nais malaman ang katotohanan. Katulad din po ni Satan na walang puso na nais alamin ang katotohanan. But simply to test kung anong merong kaalaman si Yahusha at kakayahan si Yahusha, mga kapatid.
So they call Yahushua teacher, di ba? Yung sinabi niyo, guro. Okay? So this demonstrate that he is anything but a valid rabbi. Okay? Chapter 12, verse 2 po. Tinawag na din po si Yahushua diyan na guro. Now, in rabbinic, mga kapatid, sa Jewish understanding, all laws are equal. Naniwala po ang mga Judaism, mga kapatid, na ang lahat ng mga batas ay pantay-pantay po. Yun ang kanilang paniwala. But, although naniwala sila dyan, but still, it is distinguished, okay, na merong magaan at merong mabigat na batas. Okay? Bakit nasabi natin na merong magaan at mabigat na batas? Chapter 23 po ng Matatiyao. Okay? Mga kapatid, nabanggit kanina yung issue on tithe, no? Maaari sigurong basahin natin ito, mga kapatid. Can somebody read on this? Matthew 23 verse 23 po. At dito natin makikita na meron ngang medyo mabigat, merong medyo magaan. Okay? Pero ano rin yung blow ni Yahushua dito? Kung si Yahushua ay binigyan ng one strike pa dito ng mga Pariseo, mga kapatid, dito din sa 23:23. Meron ding one strike si Yahushua against sa mga Pariseo. Can somebody read on that? 23 verse 23 pa. Matthew 23 verse 23. Apa? Woe to you, teachers of the law and Pharisees, you hypocrites! You give a tenth of your spices, mint, dill, and cumin, but you neglected the more important matters of the law, justice, mercy, and faithfulness. You should have practiced the latter without neglecting the former. Okay po? Can you NIV po? Okay. Sa NIV. Salamat. Maliwanag po sa nabasa ni Sister Leia sa NIV, mga kapatid, na sabi ni Yahushua, woe to you, scribes and Pharisees. Okay? Mga hypocrite, sabi ni Yahushua, bigay kayo ng ikasampo. Okay? You give tithe. Ano yung tithe na pinag-usapan dito nila? Mint, anise, cumin. Okay? Ano pong mga tithe ito, mga kapatid? Ito po yung mga tithe na related doon sa mga spices. Tama ba? Okay? And then, sabi ni Yahushua, and have neglected the weightier of the Torah. So, kung tingnan mo yan, merong magaan. Okay? Ano yung magaan? Itong mga tithes. Anong mabigat? Okay? Ang mga mabigat, mga kapatid, ito yung sinasabi dito. Right rulings, showing compassion, belief. Sabi niya, yun ang mga mabigat. So according sa understanding ng mga rabbinic teachers, mga kapatid, lahat ng mga batas daw ay pareho. Okay? Pero kay Yahushua, binabanggit ni Yahushua na may magaan at merong mabigat. Okay? So, anong ginawa ng mga Pariseo? Sinabi diyan, this needs, sabi niya, to have been done. So, sinasabi ni Yahushua, ang tinutukan ninyo yung mga magagaan na mga batas. Yung pagbibigay ng tithe, yun ay magagaan, sabi ni Yahushua. Pero, ang mabibigat, yun ang hindi ninyo ginawa. Okay? Ano yung mga mabigat? Showing compassion. Okay? Showing mercy. Yun ang mga mabibigat. Right ruling. Yung justice. Yun ang mga mabibigat. Pero binabaliwala po ng mga Pariseo, ang binibigyan lang nilang halaga yung mga magagaan, which is the giving of tithe, mga kapatid. And take note, tanong, inabolis ba ni Yahushua yung magagaan at yung mabigat lang ang sinunod niya?
Yes or no? Hindi po. No. Hindi po mga kapatid. Bakit? Tingnan mo. This need to have been done without neglecting the others. So, ano yung interpretation ni Yahushua dito? Itong magaan na law, which is the tithe. Ito yung heavy, which is compassion, showing mercy and showing justice. Yun ang mabigat. Yahushua, sinabi niya, dapat ito yung inuna ninyo. Ito yung ginawa ninyo. At wag lang din ninyong itapon ito. Yun ang ibig sabihin niya mga kapatid. So, dapat pala ang bigyan natin ng emphasis dito is yung showing mercy, showing compassion. Pero hindi natin itapon yung magaan. Nandoon pa rin according to Yahushua mga kapatid. So, ayan, wala po yan sa ating PowerPoint dito, but dahil sa napag-usapan natin kanina, mas magkakaroon tayo ng deeper understanding. So what do you think they expected from Yahushua on this? What commandment in the law is the greatest? The first commandment. Opo. So, mga kapatid, malinaw dito sa ating babasahin ngayon na ang pinaka-greatest talaga is yung first commandment. So, ano yan? Mamaya titingnan natin mga kapatid as we continue po. So, that being said, ito na po ang response ni Yahushua mga kapatid. Total love for Alua. Okay? At sinabi sa kanya, ibigin mo si Yahuwah mong Alua ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo. Okay? So, nabanggit po ang pag-ibig po kanina sa ating pasimula, di ba? Ibigin mo o bahalin mo si Abba Yahuwah. Yun ang una nating pasimula kanina doon sa kahalian mga kapatid. At dito ngayon nabanggit din po. Okay? Ibigin mo si Yahuwah mong Alua ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip. Okay? Matatiao 22 verse 38. Ito po, sinabi niya, ito ang dakila at unang utos. So, yung tanong nila, saan dito ang pinakamahalaga? Ito yung kanyang sagot. Ibigin mo si Yahuwah mong Alua. Ito yung una at dakilang utos. So, where did Yahushua quoted this from? Okay, mga kapatid, ito ay nagmula sa Devarim o Deuteronomy chapter 6 verse 5 po. Diyan po nagmula yan. Okay? Anong naalala niyo sa mga practices po ng mga Yasaral? Ito yung kanilang mga practices mga kapatid. Deuteronomy 6 verse 5. Hear, O Yasaral, Yahuwah our Alua is one. So, yan po mga kapatid ang tinatawag nila na Shema, also known as Shama, which is in English, yan po ay hear. Hear, O Yasaral. Shama po ang tawag nila. Meaning, lagi po nilang nire-recite yan po mga kapatid. In the morning, they recite it. In the evening, they also recite it. Itong Devarim 6 verse 5 po. So, kumbaga, ito po yung pinaka-basic teaching po ng mga Jewish, mga kapatid. Basic belief and teaching po ng mga Jewish ito. Hear, O Yasaral, Yahuwah Alua is one. Or akad, mga kapatid. So, ayan. Batay dito sa nakasabi sa Torah, Yahushua also made mention about it. Okay? So, in other words, itong Devarim 6 verse 5 is the summary, okay, ng kautusan and which is really the greatest among the commandments po, mga kapatid. Itong, kaya pala, mahalaga yan sa mga Yasaral. Now, bigyan din ng kunting kaibahan po. In Mark 12 verse 30, sa Mark 12 verse 30, sinong pwedeng magbasa nito? I-verify natin kung totoo ba ang apat nandyan, yung mga word na heart,
life, mind, and strength. Can somebody read po? Mark 12:30 po. Pwede bang mayroong mag-volunteer? Mark 12:30? Nandiyan Mark ba? 12, Go ahead po. NIV. Opo. Mark 12:30. Love Yahuwah your Elohim with all your heart and with all your soul and with all your mind and with all your strength. Okay po. As yourself. There is no commandment greater than this. Okay. So, nandyan. Okay, nandyan po. 4 po yung mga word na nakasabi dyan. Okay? But dito kay Matatyao, ito nakasabi, buong puso. Okay? Heart na mention. Buong kaluluwa. Soul. Buong pang-iisip. Mind. So anong wala? Anong wala dito kay Matthew pero nandito kay Mark? Yung strength. Okay po. Ang nakaiiba is itong strength. Wala dito kay Matthew ang strength po. Ang kay Mark, 4 na mga nouns, heart, life, mind, and strength. At sa LXX, ano po yung LXX? Si Togen po. Has 3 also. Heart, life, and strength. Pero kay Matthew, wala ang strength. Okay? So, bakit kaya mga kapatid? Why do you think Matthew dropped the strength? Ano, meron kayong sagot? Any interruption po? Heart, life, mind, strength. Ang kay Mark, sa LXX, heart, life, and strength. Si Matthew lang po ang naiiba. Bakit mga kapatid? Do you have any answer? Bakit hindi na kailangan yung strength para kay Matthew? Strength is Yahuwah. Strength Okay. comes from Yahuwah. Okay po. Strength coming from Abba Yahuwah. Yes, I acknowledge the good answer there. Meron bang connection ito lahat? Heart, mind. Itong tatlo, heart, mind, heart, life, and mind. May connection ba yan sa strength? Or kailangan talaga banggitin kasi iba ang strength kaysa heart, life, and mind? Ano sa palagay niyo mga kapatid? Sa LXX, heart, life, and strength. So, LXX and Mark, bigyan niya ng emphasis din ito ang strength. Pero ang kay Matthew, wala na yung strength. Bakit ba? Any answer po? Bakit nga? I think rather than this is more of an opinion eh. This Ano is po? more of a this is more of subjective rather than objective. Kasi Matthew, if I am Matthew, yung tatlo love Yahuwah with all your heart, mind, and parang soul eh. So parang kabuuan na ng strength eh, di ba? Parang this is more of an opinion or subjective rather than being objective. Okay. So, you have a point there, sister? You have a point there? Okay. Sige po. Let's see kung meron tayong pwedeng makakuha dito. Matthew focus on loving ang luwa with all whole being. Okay? With every aspect of our life, focus on that love heart. Okay? So, ang kay Matthew, na-focus po siya doon sa okay, ito po no? Ito po kay Matthew, buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip.
Para kay Matthew, mga kapatid, hindi na po kailangan banggitin pa ang strength. Kung nandito na itong buong puso, nandito na ang buong kaluluwa, at buong pag-iisip, kung nandyan na po yan, para kay Matthew po, hindi na kailangan banggitin ang strength. Bakit po? Kasi automatic na po yun. Okay? Anong automatic? Automatic na po na magkakaroon ka ng lakas. Kapag buong puso, buong kaluluwa at buong pag-iisip, automatic na po magkakaroon na po kayo ng magkakaroon na po kayo ng lakas. Kung ang tatlong components na yan, puso, kaluluwa at pag-iisip, follows your body, mga kapatid. Okay? Kaluluwa. Puso. Saan ba ang puso natin, mga kapatid? Nandito ba ang puso o nandito? Diba? Mahirap mga kapatid na intindihin nyo, no? Puso. When we say puso, nandito talaga. But sa Hebrew concept, ang puso ay talagang nandito. Okay? So para hindi natin mahirapan yan, puso at puso, okay, all about mind, mga kapatid. All about the mind. And the soul is the emotion. Okay? So kapag ang puso natin at ang kaluluwa at ang pag-iisip natin ay talagang nandoon na kay Abba Yahuwah, body po follows. Okay? Let me explain it from the point of view ng science, mga kapatid. According sa science, ang ating brain, siya po yung controlling the nervous system of the body. Siya po yung command center ng katawan. Talking about body po. The body only functions, the body only moves with the nervous system in the head, with the brain commanding, with the mind commanding lahat, mga kapatid. So therefore, the moment that ang puso mo at ang kaluluwa mo at ang isip mo ay talagang buong buo kay Abba Yahuwah, then follows also your body with the strength, mga kapatid. Okay? So, ayan. Kung anong iniisip mo affects the body, kumbaga. Kung ang isip mo ay you don't love Abba Yahuwah, it also affects your movement, mga kapatid. It affects the body. So, ang strength is really dependent po kung anong meron dito sa mind, sa puso, okay, at sa kaluluwa po. Dependent po yung strength dyan. So, that being said, mga kapatid, maaring you have a different idea, but for now, yun po ang aking pag-unawa. That once the heart, mga kapatid, is really completely surrendered to Abba Yahuwah. Heart includes the emotion there, the soul, and the mind, mga kapatid. Once it is completely surrendered to Abba Yahuwah, then your strength, your energy, the body also performs what is appropriate po doon sa Kanya. So, what is the possible meaning of the word love Yahuwah, your Aluwa? Ano kaya, mga kapatid? Love Yahuwah, your Aluwa. Bakit na-highlight pa yung word na your Aluwa? As highlighted doon sa Dabaryam din po. Walang kaibahan dito sa nabanggit din po ni Yahushua. Anong possible na kahulugan dyan? Bakit nabanggit pa yung your? Pwede ba? Love Yahuwah? Then, yun lang? O mas maganda talaga, lagyan pa yung Aluwa? Any specifying the trueness and the mightiness of Yahuwah as the creator and the only one creator. Opo. Yes, the only one, our creator. Okay? So, very specific po. Walang iba. Naka-zoom in tayo doon, nakatumbok tayo doon sa Kanya. Walang iba. Siya lang talaga. Tapos, sinasabi na your,
Ano ibig sabihin? Your. Speaks of what? Your. Ownership. You have Okay. to recognize, you have to take that as your own. Yes. Diba? Consider, yeah, lang, Yahuwah. Opo. So, ibig sabihin ng kapatid, meron tayong tinatawag na personal. Kumbaga, you know Him personally. We know Him personally. He is our aluwa. Siya po ang ating aluwa. Okay? One's love for Him is simply the response of one who has already been loved completely and absolutely. Okay? So, love Yahuwah with all your heart. Okay? Love Yahuwah, your aluwa with all your heart, mga kapatid. Bakit po yun? Kasi nga po, siya po yung ating Ama who completely love us and absolutely love us, mga kapatid. Walang ibang nagmamahal sa atin. Di ba kanina, iniingatan tayo niya, kayong mga nagmamahal, di ba sabi niya, kayong mga nagmamahal kay Yahuwah, iniingatan tayo, sinasagip tayo, di ba yun ang ating nabasa kanina, mga kapatid? At ganito din po ang sinabi ngayon dito, kung bakit nating mahalin ang ating Ama. Okay? It's because of that, mga kapatid. Absolute ang kanyang pagmamahal sa atin, kumbaga. So this is the greatest, and the first commandment means that it is the most important of all. Kung mahalaga man ang ibang bagay, ito yung pinakamahalaga, mga kapatid. Okay? So yun. Pangalawa, love for one's neighbor. Okay? Nabasa na kanina. At ang pangalawa ay katulad nito. Ibigin mo ang inyong kapwa ng gaya ng inyong sarili. Okay? Sa dalawang utos na ito, nakasalig ang buong kautusan at ang mga propeta. Okay? Now, it is quoted from Leviticus 19 verse 18 po. We don't have time to read on that. But diyan kinuha ni Yahushua itong pangalawang sagot niya. Wow. Talagang punong-puno ng kaalaman at karunungan po si Yahushua. So, mga kapatid, itong first commandment na sinasabi kanina, ito po yung first table, kumbaga, first table of the Decalogue. Meaning, commandment 1 hanggang sa commandment 4, okay, yan po ay commandment on loving and worshiping Aluwa po, mga kapatid. First table of the Decalogue. Ang pangalawa is the second table of the Decalogue, which is the ethical commands. Fifth commandment hanggang sa 10 commandment, mga kapatid. Ano po yun? Ethical commands on relating to others. So, ano po yung pangalawang command relating to others? Ito na po, no? Respect your father. Yun po yung panglima. And your mother. Pang-anim po, you do not murder. Pang-pito, you do not commit adultery. Pang-walo, you do not steal. Pang-siyam, do not bear false witness. At yung 10, do not commit adultery. So from 5th to the last, mga kapatid, yan po ang second table of the Decalogue, which is all related to the ethical commands on relating to one another. Yun po ang horizontal po. But yung first command, first table, ito yun. You have no other mighty ones against my face. Yun po muna. You do not make for yourselves a carved image. Yun po pangalawa. You do not bring the name of Yahuwah your Aluwa to naught. Pangatlo po. And then pang-apat, remember the Shabbat day to Qadas it. So yan po, mga kapatid, yung first table of the Decalogue, which is all about commands on loving and worshiping Abba Yahuwah, mga kapatid. So yan po ang summary, at yan din po ang nabigyan ni Yahushua ng very serious answer po doon sa kanilang tanong. So, where does love for others flows from? Do you have any answer for this, mga kapatid? Love your neighbor as you love yourself.
Saan ba magmula itong ating pagmamahal? Connected ba, mga kapatid, ang first Loving. greatest commandment? Connected ba dito sa second commandment? Are they connected? Yeah. Yes. Tama. It is connected po. So kaya nauna itong love Yahuwah with all your heart. Nauna po yun. Okay? Then, from it flows, mga kapatid. Our love for Yahuwah flows then also our love for others. It flows out from the love of Allah, both experiencing Allah's love and returning that love to Yahuwah, mga kapatid. How do we return that love to Yahuwah? By loving our neighbor. So, ayan po, mga kapatid. It is quoted twice in Matthew 5:43. Okay? And Matthew 19 verse 19 po. So, ayan. Now, focus tayo dito ngayon sa pinaka-last phrase. Love your neighbor as you love yourself. Mga kapatid, ano sa palagay ninyo? Love your neighbor as you love yourself. Yes, love for others is it's an overflowing love for Abba Yahuwah, connecting from the greatest commandment to the second commandment. But ang pinaka-last phrase niya dito is, love your neighbor as you love yourself. Ano bang ibig sabihin nito, mga kapatid? Love your neighbor as you love yourself. Mahalin mo ang inyong kapwa gaya ng inyong pagmahal sa inyong sarili. Any answer po? What does it mean to you? Yes, go ahead. Sister Cheryl, go ahead. Kasi hindi po natin sasaktan ng sarili natin. Everything that we do to ourselves is good. Hindi natin sasaktan, hindi natin gagawa ng masama, hindi natin lilibakin ng sarili natin. Yes. Kaya sinabi ni Yahusha yun. Okay po. So, this is also connected po sa golden rule. Tama pa? Do not do unto others what you not want others do unto you. Yes. Okay? So, connected po ito sa golden rule. Okay? Baka yun ang nakasabi dyan sa Matthew po, mga kapatid, no? Matthew chapter 5, if I'm not mistaken po. Matthew 5:43. That's the golden rule. Do not do unto others what you don't want others do unto you. Okay? Okay, iba pala, no? Ang nasa Matthew 5:43 is you shall love your neighbor as and hate your enemy. It was said, you shall love your neighbor and hate your enemy. Verse 44, but I say to you, love your enemies, barak those cursing you. Okay? So, mga kapatid, balik tayo dito sa issue on the golden rule. This is almost similar to the golden rule. Love your neighbor as you love yourself. If you don't want others to harm you, then don't harm them. Okay? So what you do with yourself, you also do with them. If you are doing good to yourself, because that is yourself, then you do good to others. So something like that, mga kapatid. This is not self-disregard, mga kapatid. This is not self-disregard. Although may verse naman po na nakasabi, deny yourself. Okay, may verse na po tayo dyan. But ang ating interpretation, mga kapatid, is this is not this self-disregard, but rather a consideration and care for others as being part of yourself. So kumbaga, mga kapatid, yung itong horizontal na relationship na ito ay bahagi na po tayo doon. Okay po?
This horizontal relationship, itong relationship natin with one another. Bahagi na po tayo doon sa one another. Okay? Gaya na nabanggit na rin po sa the golden rule. So bahagi na po tayo dyan sa one another na yan. So dahil bahagi tayo dyan, so hindi natin pwedeng saktan yan. Kasi bahagi tayo dyan eh. Kung saktan natin ating kapitbahay, katulad din ng sinasaktan natin ang sarili because tao din siya, di ba? Tao din tayo. Kung siya ay makaramdam po ng sakit, tayo din po ay makaramdam ng sakit kasi tao din tayo. We are the same. Okay? So, yun po ang ibig sabihin, love your neighbor as you love yourself. Don't disregard yourself because you are part. Okay? As a humanity, as human being, we are all part of humanity, kumbaga mga kapatid. So, hindi natin pwedeng saktan ang ating sarili kasi maging bahagi po tayo doon sa kanila. May kasabihan mga kapatid na you cannot give if you don't have. Nasa palagay ninyo, is it part or related dito? You cannot give if you don't have. Meaning, if you don't love yourself, then you cannot also love others. Okay? Kung wala ka ng lakas, kasi mahina ka na, nasa palagay mo, makatulong ka pa sa iba? Hindi na po. Tama ba? So para makatulong ka pa sa iba, makapatuloy ka pang makapagbigay ng pagmamahal sa iba, kailangan mahalin mo rin ang inyong sarili. Okay? So, mga kapatid, I don't know if this makes sense to you. But as I dig deeper into this passage, mga kapatid, nakikita ko dito na for so many years, hindi natin nakikita yan. Okay? Bakit? Kasi ang ating nakikita, ang ating sarili lang eh. Okay? At hindi natin nakikita na yung iba pala, bahagi tayo doon sa iba. Okay? We are not alone. So hindi pwede nga ang ating sarili lang ating tingnan. What we are, with who we are, we can be a part and a contribution po doon sa iba. So, ayan, ang tingin ko dyan, love others as you love yourself. Yun ang aking pag-unawa, mga kapatid. Do you have anything else or different po sa aking understanding? Go ahead. Pwede ba ako brother? Yes, go ahead, Sister Corazon. You have something to add po. Go ahead po. As you, brother, as you were explaining, parang lumabas, parang naalala ko yung sinabi nila, sabi naman sa Greek na agape love. That Opo. is the brotherly love. Yes, the agape love. That is the brotherly love that we have to apply because our Aloha loves us. Therefore, we have also to love our brothers. I can explain more. Basta, agape love yung na maalala ko dyan. Apa. Okay. If you remember, salamat po. Totoo po yung nabanggit ni Sister Corazon. If you remember yung yumaon kong kapatid, mga kapatid, no? Nagbigay siya ng very, very powerful, very detailed word study po dito noon. Okay, na-highlight niya yung word na agape. Okay, habang nag-explain si Sister Corazon. Oo nga, agape love is an unconditional love dito. And yes. Opo, unconditional love. And kaya nating ipakita yung unconditional nga because ang love ng ating Ama is also unconditional sa atin. So on that basis, we can also show that kind of love which is unconditional to others. Okay? Salamat po sa contribution. Anybody else would like to add more before we proceed? Ako, Pastor, yung Brother, naalala ko yung kanta na love yourself is the greatest love of all. So, parang may connection lang siya. Hindi naman siya greatest love of all kasi ang greatest love of all is loving Yahuwah, di ba? Tama po. Tama. Correct. Kumbaga, it only says
it only tells that when you love yourself and you love your neighbor as yourself, then that's the great love. Baga, Kaya kita? iba rin yung Apa? Nakalimang anak ako eh. Okay. Medyo mahina yung signal mo, Brad Gilbert. Nakalimang anak ako. Oh. Apa? Pag self-centered ka, look at the idea, kung sa yung kanta, pastor, kung self-centered ka, di, Anin ko muna to, doon ako mamahalin mo rin lahat, eventually. Kasi, Apa? ang center mo is lahat. Diba? Kasi love your neighbor as yourself nga. So, to make it sense, in practical din, Apa? sa karamihan, talagang it's better to give love din kung una mong minahal yung sarili mo. Kasi, di ba, I mean, in reality, how can you give something what you don't have? So, talagang siguro in practical din, mahalin mo yung sarili mo, make yourself grow, make yourself satisfied, then extend mo siya sa iba. Apa? So, parang habang nagsasalita, yun lang. Yes. So, bigyan natin ng concrete example po. No? Malilit pa yung mga anak mo, Brad Milbert. So, minsan, nakapokus ka doon sa paano mong palalakihin ang mga anak mo, di ba? Bilang ama, naka-zoom in ka doon. Paano mo palalakihin ang mga anak mo? That is loving your neighbor. Pero nakalimutan mo na hindi mo patuloy magampanan yung gawain mo pagpalaki ng mga anak mo kung ikaw ay masakitin na. Nakuha natin mga kapatid? So, para makapatuloy kang gawin mo at magampanan mo yung responsibility pagpalaki ng mga anak mo, kailangan alagaan mong sarili mo para meron ka pang kakayahan na patuloy mong alagaan ang mga anak mo. So something like that ba na very practical po na noon hindi natin nakikita yan, but Abba is showing that to us now na this is how you are going to love others as you love yourself, mga kapatid. So, kasi kami noon, mga kapatid, kami noon kasi iba yung pananaw namin noon eh. Lagi namin inuuna noon ang ministry, mga kapatid. Kaya ko kung makarelate kayo sa akin. Noon, lagi naming inuuna. Kaming mga pastor noon, lagi naming inuuna yung ministry. Yung aming mga pamilya at aming mga personal na mga needs and wants, wala. Ano yan? Kasi unahin natin yung ministry. But later on, ma-realize tayo na napabayaan yung pamilya, okay? Napabayaan, which is bahagi pa sana yun ng loving others, di ba? Bahagi pa yun ng loving others. So, ayan, no? Maraming mga bagay na dapat pagmuni-munihan po natin kung ano po yung itinuturo ng ating Ama. Okay, as we conclude, ito na po yung ating conclusion. Sa dalawang utos na ito, nakasalig ang buong kautusan at ang mga propeta. So, what is the meaning po? Sa dalawa, greatest and the second commandment, sinabi dito yung conclusion niya, nakasalig dito yung buong kautusan at mga propeta. Ano pong meaning? Brother Dan, ibig pong sabihin mo, for loving Yahuwah above all, yung second, third, at fourth, included na yun doon, nakahang yung meaning ng pag-love sa kanya. At saka sa loving yourself and the neighbors, yung explanation ng 5, 6 up to 10, yun ang makaka-affect sa loving the neighbors. Okay po. Yun lang po. Thank you very much, Sister Tessie, sa pagpaliwanag. Okay? Let's end it up by saying all commandments. Okay, all po. We are zooming on sa 10 po, no? All commandments depend
from the Old Testament to the New Testament. Okay? On these two. Okay? Hang. Okay? All commandments hang and depend on these two commandments, mga kapatid. From the Old Testament sa New Testament, dito po nakasalalay, dito po nakabitay po, mga kapatid. Dito po nakasandal. O ito yung word dito na translation, no? Nakasalig po buong kautusan ng mga prophets at ang mga Torah, mga kapatid. These two hang and depend. Old Testament and New Testament laws, mga kapatid. So these two provides the fulfillment and a deeper understanding of all. So, kung naalala niyo yung paliwanag ni Dr. Maing kanito, noon, mga kapatid, ito yung kanyang, naalala ko na sinabi niya na kung naintindihan natin itong dalawang greatest commandment ito, then wala tayong problema sa pag-implement and pag-obey doon sa ibang mga kautusan. Pero kung hindi natin naintindihan ito, then marami tayong mga libay, marami tayong mga justification, and so on and so forth. Pero if we got all of this understanding, mga kapatid, then we are able to fulfill and do and obey because we had a deeper understanding po sa kanyang mga kautusan based on these two summary, kumbaga. Okay. Bilang pagtapos, we must love Yahuwah with every fiber of our being. Diba? Yohanan 3:16, Yahuwah love us, that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish. So grabe yung pagmamahal ng ating Ama. So therefore, in response as well, mahalin natin ang ating Ama with every fiber of our being po. Every fiber of our being. Pangalawa, loving our neighbors as part of our love for Yahuwah first. Okay? And then, self second. Nakuha ninyo mga kapatid? Bakit kung i-highlight yung word na first? Okay? Kasi nga, una lahat si Abba Yahuwah lagi. And then, second, yung ating sarili. Because if we love ourselves as well, we also love our neighbors. Okay po? So, ayan. Based on this, ano kaya ang mga mensahe po, mga kapatid? What do you think is Abba Yahuwah telling us? Talking to us? Anybody would like to make some comments or new ideas or sharing or application po? If you have something else. Brother Dan. Why, sister? Napansin ko sa sa mga born again, yun na nga dahil sa preaching ni Paul, na dalawa na lang daw ang commandments. Yun nga, kaya kaligtaan na nila lalo na yung fourth commandment na to keep holy the Sabbath day. Yun, naapektuhan lalo na yung pamilya ko, ganon, na sabi ko, dapat yung sa pag-keep Sabbath, yun na nga kasi mag-follow tayo doon sa Torah, the commandments. Ini-insist nila na dalawa na lang, wag na yung iba-iba pa mga commandments, yung 10. So sabi ko, hindi naman dalawa lang, pero may nakahang pa doon na mga ibang commandments. Yun nga, yun lang po, Brother Dan. Yes, misunderstood by many. Yes po. Hindi ibig sabihin na hindi na yun i-implement. I-implement natin yun kasi yun ay pagpapatuo ng ating pagmamahal sa Ama. Kung hindi tayo nag-observe ng Shabbat, hindi po ibig sabihin yun na yun ang ating pagmamahal. Fulfill na natin yun kasi minahal natin ang Ama. Paano natin napakita ang ating pagmamahal sa Ama kung hindi tayo nag-observe ng Shabbat, di ba? So, it's really different way of looking at it, no? Tama? Oo. Different way of looking at it. But sa ating mga kapatid, bahagi yun ng ating na ating gagawin kasi yun ay pagpapakita ng ating pagmamahal ng ating Ama, yung pag-observe ng Shabbat. Okay po. Wow, good point. Very good point. Anybody else before tayo mag-end? Brother Dan. Brother Junicio, go ahead po.
mayroon din akong naalaala na may ano doon sa text na hindi ko naalaman kung anong teksto na kung sino ang those who love his life can lose it, and those who hate his life can have life. Ano. So paano kaya natin ito ma-apply na kinakailangan na we love our life in order that we can have strength. So paano kaya natin ito Okay. Okay. Mga kapatid, no, tulungan natin ng hanapan yung verse kasi may tanong si Brother Dionisio dito na paano natin ipaliwanag yung verse diyan na those who love your life, yun sabi, no? Will lose it, but those who hate their life will save it. So, hindi ba ito contradictory dito sa love your neighbor as you love yourself? So, saang verse po yun makikita natin? Alam kong nakasabi po ni Yahushua yan, but hindi ko po alam kung saan makikita natin yung verse na yan. Okay? Mateo 10:39. Okay, tingnan natin mga kapatid. Mateo 10:39, nakita ni Brother Brother Milbert. Mateo 10:39 po ba? Okay, verse 39. He who has found his life shall lose it, and he who has lost his life for my sake shall find it. Okay, ito po yung verse, no, na tinutukoy dito ni Brother Dionisio. In contrast po doon sa ating na-highlight na love your neighbor as you love yourself. Okay po. So, paano natin paliwanag ito? Yung kanina is related to the summary of the second commandment, mga kapatid. Dito, ang pinag-usapan sa Mateo 10:39, this is about following Yahushua po bilang kanyang alagad. Okay? Following Yahushua bilang kanyang alagad. Na ang tinutukoy dito, mga kapatid, is yung ating allegiance kay Yahushua. Okay? Yung ating allegiance po, ang ating loyalty po kang Yahushua. Kasi kung ang ating loyalty po ay nasa ating sarili, okay, ano mangyari? We will lose it. But kung ang ating allegiance ay para kay Yahushua, sundin natin siya at siya lang, then magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Yun po ang tinutukoy dito, mga kapatid. So, ang point is, meron bang contradiction doon sa love your neighbor as you love yourself? Wala akong nakitang contradiction, mga kapatid, kasi nga loving your neighbor as you love yourself is in the context of obeying the commands of Yahushua po. So, in other words, kung minahal mo ang sarili mo, dahil diyan, mayroon kang mga ginagawa na hindi maganda sa iba, then that is contradiction. Okay? Kasi nga, you are showing na your allegiance to Yahushua is not really true, mga kapatid. So, yun lang aking paliwanag na walang contradiction dito, Brother Dionisio, kasi nga, ang verse ng Mateo 10:39, it talks about our loyalty kang Yahushua na ibigay sa kanya upang tayo ay magkaroon ng buhay. And in that context po, okay, ipamumuhay natin sa pagmahal ng ibang tao gaya ng ating pagmahal sa ating sarili. So, hindi po yung pagmahal sa sarili, mga kapatid, na naging selfish tayo, naging madamot tayo. Hindi po yon ang ating pinag-usapan doon sa love your neighbor as you love yourself. Hindi po. Okay, did it help, Brother Dionisio? Okay, thanks for your clarification. Apa. Okay, praises. Oh yes, Sister Cheryl, you have something? Go ahead po. Doon po sa love your neighbor as you love yourself. Di po ba yung sinabi as you love yourself? Ibig sabihin, mahal mo na yung sarili mo.
meron ka ng pagmamahal sa sarili mo. Then, it reflects na kung paano mo mahalin ang sarili mo, you should love the others as you love yourself. Kasi nga, from the beginning, meron na tayong pagmamahal sa sarili. From the start, magkaisip tayo, ayaw na nating ma-harm ang sarili natin. Opo. At lahat po ng mabuti, that's why we adorn, that's why we dress, kasi mahal po natin ang sarili natin. That's why we wanted to look good. Kasi mahal na natin ang sarili natin. So if we adorn ourselves, if we do something good for ourselves, yun din po yung sinasabi ni Yahusha na we have to do the same to others. Not literally na mag-i-adorn mo yung others. It is na dapat pakitunguhan natin yung others the same way as we want others to pakitungo sa atin. Yun lang po, Brother Dan, yung pagkakaintindi ko dun kasi sobra po nating mahalin ang sarili natin, nagiging selfish na tayo. Okay, hindi po yan. Nakakalimot na tayo na sometimes kapag ganun po, di parang mas pinuuna natin yung sarili natin. Mas uunahin natin yung sarili natin. Yun po, Brother Dan, yung pagkakaintindi ko doon sa as you love yourself. Okay. So, lilinawin natin mga kapatid, no? Batay sa query kanina ni Brother Junicio, ngayon na-highlight ni Sister Cheryl. Lilinawin natin mga kapatid na yung love yourself, hindi po yung tipong sinasabi natin na you become very selfish, you become self-centered, mga kapatid. Hindi po yun. What we are saying is, kung yun man ay dapat nating gagawin sa iba, which is, kanina na-remind tayo with Sister Tessie, na kung ano yung paano natin mamahalin ang iba, gaya ng ating pagmamahal sa ating sarili, reminding us of the 5th to the 10th commandment, mga kapatid. So, we are saying here na yun po talaga ang dapat nating tutukan, na kung hindi man natin kayang gawin, okay, yung mga bagay na yan, 5th to the 10th commandment, sa iba, kung natin kayang gawin na tayo ay masaktan sa mga bagay na yan na binabanggit dyan, then gayon din po dapat, hindi natin kaya dapat gawin na saktan ang iba by violating that commandments. Okay po? So we are not talking about selfishness, okay, or loving yourself as selfishness po, hindi po yung ating punto dito, but loving ourselves in a sense na we can help, we can show the same to others as well. Okay po? Wow, napakagandang clarification yon. Baka yung mga manunood, ma-misunderstood nyo po yung point na yon, but dito nabigyan natin ng clarification. Okay ba? Wow, purihin ng Ama. Brother Pedro, if you have something, Brother Desmond, sino pa hindi nakapagsalita? If you have something. Okay na po, Brother Dan. Okay. Yadaya o po. Purihin ng Ama. Okay po, purihin ng Ama. If you have nothing else to say, Sister Lilieta, meron pa ang dagdag? Okay na po. Okay. Mga kapatid, yes, mga kapatid, batay dito sa ating napag-usapan today, nawa naging tulay ito na mabukas ang ating mga puso-isipan na itong 10 commandments, kumbaga, summarized by Yahusha, na mahalin ang ating Ama with all our being at mahalin ang kapwa gaya ng ating pagmahal sa ating sarili. Kung ito ay ating natupad, mga kapatid, alam kong ang ating Ama ay natuwa po sa atin. At kung ano man po yung mga personal nating mga pinagdaanan ngayon, kung ano po yung mga personal journey kung saan tayo ngayon, maaaring mga kapatid, iba-iba yung ating application dito. But nawa, the Ruach HaKadosh magbigay sa atin ng more clearer and a better understanding po. That being said, Yahuwah Barak, all of you, and all His team, and praises to Abba Yahuwah.